The book of Hebrews chapter 10 verse 24 and 25 ang ating topic this morning ay considering one another or consider one another. Okay? So say amen kung nandyan na kayo. I-share nyo po yung Bible kay kay Rhoda at kay Christine. Kung wala man, slide din Brother Johnson. Pakilagay nga bro. Slide mo nga bro. Okay, Hebrews chapter 10, 24 and 25. Okay, Hebrews 10, 24 and 25. Okay. Nandiyan na po? Say amen. Yan, amen, amen. Praise the Lord. Parang hina pa. Lahat pa. Nandiyan na? Say amen. Ayan, medyo malakas na. Basahin natin lahat. Sabay-sabay. Ready? Basa. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Manalangin tayo, Panginoong Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa umaga nito. Muli kami ay binigyan nyo ng lakas para Lord ay kita-kita dito sa lugar na kung saan ipinoprovide nyo para kami ay mag-worship sa inyo, sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Lord, salamat sa libreng kaligtasan. Salamat na ang inyong anak na si Jesucristo, bugtong at kaisa-isang anak. Siya ay inyong ibinigay para kami ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi ng inyong salita na you commended your love toward us in that while we were yet sinners, your Son died for us. Salamat o Diyos, Ama, na nandahil dito kami ay patuloy na pinapag-aralan ang inyong salita para kami makakilala or makilala namin kayo ng tuloy-tuloy hanggang sa inyong pagbabalik. At Lord, bless niyo po nawa ang bawat na makapakinig na kaluluwa ngayong umaga na ito. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa bawat punto na gusto niyong ipa-deliver sa akin today. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so kayo po ay magsiupo na at tayo po ay magpasalamat sa umagang ito muli na ang ating Biblia, ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa Hebrews 10 verse 24 and 25, and let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Okay? So in that verse, mga kapatid, ay actually nagsimula po siya doon sa verse number 23. No? Kaya gusto ko lang basahin muli itong verse 23. Please check and follow with your eyes. And let us hold fast the profession of our faith, and without wavering, for He is faithful that... Wow! So yun ang Diyos. Alam niyo po, kapatid, isa sa mga dapat nating panghawakan, ang Diyos ay kaya niyang ginawa niyang lahat. Langit, lupa, bituin, araw, bukirin, tingnan nyo po, mga green, or nakita mo sa kapaligiran, ginawa niya lang Diyos ng lahat yan. Ganon kapangyarihan ang ating Diyos. In the beginning, God created the heaven and the earth. At makita nyo po, matid, totoo yun. Dahil ikaw ay tuturing tao. Amen? Tao po ba kayo? Yan. So, ang sabihin nun, totoo na may Diyos kasi habang kayo'y nakaupo dyan, ang inyong mga brain, ang inyong mga dugo ay dumadaloy, kidney nag-function, ang heart nag-beat, at ako mismong nagsasalita dito, nagpa-function ang aking katawan, lahat ng oxygen, nagpasok, labas. So ganun ka powerful ang ating Diyos. Imagine nyo po, model, na hindi tayo aksidenteng nagawa, laang at biglang lumitaw. Hala, nandito na si Brother Josh. Hindi ganun. Hindi tayo aksidente. Gaya ng isang testimony na ating brother kanina. Nakita ko yung punto niya na sa punot dulo. Bakit nangyari ang kahapon? Dahil may layunin ang Diyos. Amen?
Gusto niya na ang buhay natin ay talagang gusto ng Diyos na wag natin siyang kalimutan. Na una sa lahat ay kinaya niya na lumikha ng lahat dahil makapangyarihan siya. Pangalawang part nating dapat malaman kung ano ang kaya niyang ginawa, may part din na hindi niya kayang gagawin. Ano po yun? Hindi niya kayang magsinungaling. Kasi sabi ng verse na yan, faithful siya. Amen? Kung ano ang sinabi niya, matutupad. Amen? In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So pwede pala ikaw ngayon manghawak sa pangako ng Diyos at pwede kang maligtas at pwede kang masabi na, yes, hindi na ako mapahamak dahil may narinig ako na balita na ang Diyos pala ay matapat sa kanyang pinangako. So kung matapat ang Diyos, mapatid, sa buhay mo, na siya na banal na sa langit, at dahil hindi lang siya sa Diyos na kabanalan, hindi lang siya sa Diyos sa hustisya, hindi lang sa Diyos sa katwiran, yung tatlo na yun, no? Justice, holiness, and righteousness, hindi natin kayang tapatan yon. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya na rin ang sumagot nun. So sa tatlong parte, ang kanyang katapatan, ang kanyang katwiran, ang kanyang kabanalan, at ang kanyang hustisya, walang sinuman na tao sa lupa ang kayang tapatan nun. Kaya bad news tawag doon. Sa parte natin, hindi natin kaya pala. Bad news. So ang ginawa ng Panginoon, gumawa siya ng gospel, or gumawa siya ng good news. Anong good news? Ipinadala niya si Kristo, anak niya. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. At sabi pa nga ng Romans chapter 8, verse number 36, God delivered His Son for us all. I-deliver niya galing sa langit. Ipinapadala niya dito. At hindi niya nga nilagyan ng reservation ng Diyos. Walang reservation ng Diyos kasi ibinigay niya ang sarili niya kaisa-isang anak. Verse 32 pala. God the Father spared not His only begotten Son. Ano yung salitang spare part? Kung mayroon kang sasakyan, dapat kung pupunta ka ng malayong biyahe, dapat may spare ka na gulong. Bakit bro? Kung wala kang spare na gulong, kung ikaw ay ma-flat, problema yon. Mga kapatid, ang Panginoon mismo walang iniwan. Amen? Anak niya mismo, ibinadala at sabi niya, He delivered Him up for us all. What a blessing, mga kapatid. Imagine mo po, ang Diyos Ama, ang kanyang kaisang-isang anak, hinayaan niyang mamatay sa krus para lang sa ating lahat. Yan ang kabaliktaran ng Islam at Christianity. Kasi ang Islam, bata pa lang, sinabihan niya yung mga ISIS ba? Sinabihan na yung, halimbawa, si Jaire, mamatay tayo para sa ating Allah. Yan. Allah Akbar. Ganon. It is an honor to be called terrorist. Sabi nila. Honor daw sila. Kasi heaven ang ating mapatunguhan. Imagine mo, gagawa sila ng ganong aksyon para heaven ang kanilang mapatunguhan. Mamatay sila. Bata pa lang tinuruan na mamatay ka para ikaw pupunta ng langit. At the age of 8, there was a documentary video. Ang bata naka-decide, I want to be a suicide bomber. Imagine, no? Ganun nilagay ang mindset na mamatay ka para sa iyong Diyos kuno. Mga kapatid, kabaliktaran ang Christianity. Kabaliktaran ang Christianity na alam natin, si Diyos mismo ang namatay para sa atin. Para hindi ikaw mapahamak sa impyerno. So, ang kanila at punot dulo nun, work ang salvation. Bakit? Ikaw ang mamatay para sa iyong Diyos. Pero ang kabaliktaran sa Kristyanismo, ang Diyos na si Kristo ang namatay para sa atin. Amen? Hindi ba kayo nagtataka nun? Hindi ba kayo kumbaga, nag-bow down doon at sabi, Lord, hindi ko ma-imagine, Lord. Ikaw na Diyos, maparusahan para sa aking kasalanan. Ginawa na yun para sa kanyang pagmamahal. It's all because of His amazing grace. No? Dahil mayaman siya sa biyaya, sa pagmamahal,
dahil sa awa niya, sa kabutihan niya, hindi niya hinayaan na tayo lamang ay mamatay na walang magandang balita na marinig at mapaabot sa atin yon at matanggap natin. At ngayon, dito sa ating church, kaya yung isang sinabi ng sister kanina, thank God na mayroong church. Kaya this is ating topic ngayon, ano ang kadahilanan, bakit may church? Kaya yon, i-discuss natin mamaya na isa sa mga bagay na yon ay mayroong preaching. Amen? Mayroong katuruan na ipahayag dito sa pulpito. Mayroong salita ng Diyos na tapat na ipahayag dito sa pulpito para kung sino man ang manampalataya doon sa salita ng Diyos na may mensahe na ang anak niya namatay. Sa 1 Corinthians 15 yun po ang ating summary doon. Ang gospel ni Kristo na ipinangaral sa panahon natin. Nga kung paano ang Panginoong Hesus namatay para sa kasalanan natin. According dito sa Bible, verse 3, at siya ay naglibing at pangatlong araw, nabuhay namang muli at may mga ebidensya ito sa verse 5. Nakita siya ng ganitong mga tao, nakita siya ng ganitong mga numbers ng tao. Ang ibig sabihin nun, merong mga ebidensya, mga kapatid, na totoo ang Panginoong Hesus na buhay namang muli. Amen? Dahil dito makapangyarihan na, ibig sabihin, ito yung kapangyarihan ng Diyos para tayo, thank you, ay ililigtas at maligtas nung tayo ay manampalataya nito sa ating buong puso. Amen? So, in that verse 23, makita natin, kapatid, noong tayo ay nanampalataya, merong espiritu ng pangako. No? The spirit of promise sealed us. Tayo ay nasilyuhan, Ephesians 1:13. Nung nasilyuhan tayo, hindi na tayo sa atin ang buhay. Sabi ng Galatians 2:20 ni Jaire, I am crucified with Christ. Yan po ang recitation ng verse niya. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. So, meron nang nakatira sa'yo na Diyos mismo. Nakakatakot yun. No? On the other hand, blessing. Bakit? Siya nang nag-secured sa'yo. No? Kung sino nakatira doon, siyang mag-secured ng lugar. Gaya ng isang place natin, inyong pamamahay, matutulog ko ba kayo? Hindi nakalak ang pinto. Of course not, no? Ayaw natin na habang tayo ay tapos may biglang pumasok doon at ito na ang kayamanan ni Diyos. O, di ba? So, kukunin agad. So, dapat nakalak, no? Nakalak yun. O, kasi kung baka bro, hindi ka mag-lock, ikaw mismo ang kukunin kasi kayamanan ka, no? So, don't let the devil steal you. And because of that salvation na ginawa ng Panginoong Hesus after believing the gospel, Ephesians 1:13, the spirit of promise ay nasa atin, nasiliuhan na tayo. Hindi na tayo mapahamak, secured na tayo because seal is a message of security. Gaya ng don't accept if seal is broken. Pangalawa is we have already identification. Ang Diyos mismo nangako na hindi na ikaw ang makita ng Panginoon. Kasi kung ikaw lang titingnan, makasalanan ka, ako makasalanan. Tinitingnan niya ngayon kung sinong nasa iyo. Sino ang anak niya? Na-identify ka na anak. Merong anak. Nakita ko sa iyo. No? I saw Jesus in you. Alam niyo yung kanta na yon? Pwede kantahin niyo po mga ladies. I saw Jesus in you. I saw Jesus in you. I could hear His voice in the words you've said. I saw Jesus in you. So, yun po ang kuan. I-search nyo po. I know mga ladies, if God will allow you to sing, you could sing that song. So, sinong nakita? Ang Kristo na nasa atin. Na-identify, ang tawag natin Kristiyano. Bakit? We say that we believe Christ. Kaya na-identify tayo kay Kristo. Amen? Then the last thing na pwede nating idagdag doon is yung destination. Kung when a person merong seal or when a document may seal, of course, alam na natin, parang tayo yung nagpadala ng isang dokumento, alam na natin na may patunguhan yon, silyado na, papuntang ibang bansa. Kasi nakagano na, visa, approved. Diba? Ganon ang sili. So may destination na. Ganon ang point doon. So praise God na meron tayong destination. Langit po ba ang destination nyo? Bakit? Ang seal nun, Holy Spirit. God is Trinity.
So ang Diyos Ama, ayaw niya ka mapunta ng impyerno. Ang anak niya, ang ipinadala niya, para ikaw may katibayan na langit na patunguhan mo, sinilyado na sa Espiritu. Nakita po ba yon? Hindi po. Espiritu is just like a wind. Amen? Hindi siya makita at sasabi ng salita, panampalatayaan mo laang. Amen? Gaya ng ikaw umupo, hindi ka humahawak ng ibang bagay dyan, gaya ng ang panampalataya, wala kang ibang kinikilingan or sinasandalan. Si Kristo lang ang iyong pinananaligan, mga batid. So in that verse, sa verse 23, yun po ang ating panghawakan. Amen? Let us hold fast on the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Yes. Una sa lahat, dapat alam natin ang kaligtasan. Are you saved? Yan. So kung yan ang simula ng iyong tinatawag na journey of being a believer at nanampalataya ka na ngayon sa Panginoong Hesus, ikaw na ngayon ay merong responsibilidad. No? Hindi po magtapos doon ang iyong buhay. After na ikaw ay nagsasabi na ligtas ka na, tuloy tayo sa verse 24. Yun po. Verse 24 sa Hebrews chapter 10, verse 24. Look at sa ating main two verses. Let us consider one another to provoke unto love and to good works. So life is not just end after being saved. Amen? Tuloy-tuloy ang journey until rapture. Amen? Until rapture. No? Huwag lang kayo mag-wish ng rapture kayo dahil may problema, sister. Ano? Mag-wish kayo ng rapture dahil promise ng Diyos yun. Amen? Lord, thank you. Kahit may problema ako, minsan nakalimutan kita, pero alam ko na pabalik ka na. Amen? Excited tayo na darating ang Panginoon. So, go to ating slide, Brad. Please. Yun pala, wala ako nun. Pwede mong i-share mo ako, bro. I-messenger mo lang yung slide natin. So, dito, mga kapatid, slide mo, i-share mo sa akin. Ang ating meaning ng word consider ay to fix the mind on. No? With a view to a careful examination, to think on with care, to ponder, to study, to meditate on. So in that first meaning, makita natin ang verse ay doon sa mind at heart, mga batid, no? With a careful examination. Sabi ng Deuteronomy 4:39, know therefore this day and consider it in thine heart, that the Lord, He is God in heaven above, and upon the earth beneath, there is none else. May iba pa bang Diyos na alam nyo? Wala na po tayong Diyos na iba. Consider it in your mind and in your heart. Amen? That's the first meaning. With a fix of the mind na alam mo, I consider it na yun na, fix na yun, na wala ng ibang Diyos mismo. Share mo na. So praise God. The second meaning of that, mga batid, ay makita natin sa number 2. Number 2, Brad. Okay, number 2 meaning of that is another verse pala, sorry. Sabi ng Matthew 6:28, and why take ye thought for raiment? Yes, marami tayong mga kailangang gagawin, hanap buhay tayo. At before that, mga batid, napansin niyo po ang aking emblem or picture ng considering one another. Wala kayo napansin sa posporo? Ikaw mismo, kung aalis ka sa isang pagtitipo ng mga kapatiran, hindi mo tinitingnan na malaking tulong ka pala doon. Amen? Dahil kung hindi mo yan ilagay yung posporo na yan sa gilid na yan, yung ilaw na yan, hindi mapasa dito. Okay? So, let us consider being saved. Alam mo na, langit ka na at meron ding kapatid din na langit din siya papunta, talagang ang iyong sarili maging blessing sa iba, ligtas. Amen? Huwag mong ialis ang iyong sarili na hindi ka maging blessing sa iba. Kaya ang gusto kong ipunto, kapatid, bawat slide, maalala nyo na ito, huwag kang aalis, kundi patuloy ka lang maging blessing. Amen? Para ang karunungan ng patungkol sa Panginoong Hesus, mapatuloy ito hanggang dito sa mga kapatid mo, kapatid. Sige, so, consider the lilies of the field. Wala naman silang ginawa, sabi ng Diyos. Pero huwag kang mag-alala. Mas mahalaga ka pa sa mga bagay na iyon. Amen? Maraming taong nag-alala, paano ito?
Susunod ako sa Panginoon, anong makakain ko? Mga ganon, di ba? Anong ganito? Marami akong mga pagsubok. Mga kaibigan ko, baka hindi na ako papansinin dahil, hala, Bible na ako. Or something like that. Mga kapatid, mas mahalaga ka pa sa mga fields. Mahalaga ka pa sa ibon. Amen? His eyes is on the sparrow. And God is watching us. Bakit? Ang ibon nga, tinitingnan niya. Ang mga lilis nga sa field, wala na silang mga ginagawa, kundi wala silang ginawa, pero nag-grow naman sila. Pero sabi ng Bible, you are more valuable than the field. You are more valuable than the birds. Amen? So praise God. Consider it in your heart with careful examination and pondering, meditation. Another verse, Brad. Dagdagan mo ba? Wala na. Number 2 na, meaning to view attentively with observation also. Anong verse? Sabi ng Leviticus 13 verse 13, ang tao na magkasakit sa lumang tipan ay ang doktor nila ang mga pari. Ngayon, yung mga pari na yon mag-pronounce kung tama ba ang kaniyang kalagayan niya or okay na siya at mag-pronounce siya and he will consider halimbawa, magkasakit ka ng leprosy. Ngayon, ang mga pari na yon meron siyang mga guidelines. Itong araw na ito, dapat mag-kuhan ka. Ano ngayon sa pandemic that time? Quarantine ka. Yan. Mag-quarantine. After quarantine mo sa ilang araw, titingnan ko ang iyong skin. No? Titingnan ko. Sabi ng Bible, then the priest shall consider and behold. Sabi niya, and behold, tinitingnan niya. If the leprosy have covered all his flesh, he shall pronounce him clean. That hath the plague, it shall turn white. Now he is clean. So meron siyang careful examination. So ang ibig sabihin pala ng consideration, tinitingnan mo ngayon. Kanina sa puso, di ba? Consider it in thine heart. Dito naman, tinitingnan mo sa mata. Kaya kung tayo man nasa church, mamatid, kahit wala kang ginagawa, wala kang sinasabi, kasi hindi naman tayo lahat magsasabi dito, ubos oras. Di ba? Ubos ang oras. Di ba? Gusto ko mga young people kumanta, pero ang time is very limited, di ba? Kahit wala kang sinasabi, nung nakaupo ka lang, tinitingnan ka, na-blessed na sila. Hindi niyo po ba nalaman na kahit nakaupo lang kayo dyan, blessing na kayo sa kapatiran? Blessing na kayo sa langit? Bakit? Ang inyong presensya ay pinakamalaking tulong yun, mga na mag-encourage ka. Sabi niya, consider one another. No? Sino yung one another? Yun yung ito. Ang tumitingin na ito, bakit hindi niya inangat niya sarili niya para mapasa sana yung encouragement sa akin. Amen? Kaya praise God na meron tayong church para po tayo mapatuloy ang ating consideration, ma-apply natin being saved. Second, meaning, third na tayo is to attend or to relieve. Ayan. Ano ang relieve? Kung may mga pangailangan, pwede mong punan. Sabi ng Psalm 41 verse 1, anong sabi? Blessed is he that considereth the poor. So pinupunan mo kung anong pangailangan. O bakit? Bakit ka nandito? Hindi lang tayo naupo at naging kumaga blessing. Kundi, kung meron man tayong nasa atin, pwede nating ibahagi din sa iba. No? Kaya pinupunan natin, that's considering is to relieve. Number 4, Brad. No? Number 4. Number 4 meaning is to regard to or to respect. Gaya ng Hebrews, ang ating mensahe, considering one another, is just a give a regard. Bakit tayo pupunta ng church? Because we have a regard. Mga kapatid, we have a regard. Meron tayong respect. Bakit pumunta dito? Because God allowed us na magtipon-tipon and it is His will na tayo ay mag-regard sa isa't isa. Okay, number 5 meaning. Number 5 meaning is to think seriously or maturely, carefully to reflect. Anong sabi ng mga verses na yan? Pag sinabing reflect, mag-isip ka ng malalim na something like anong nangyari for the past. Sabi niya dito, Proverbs 24:32, then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. Bakit? Dahil may tinitingnan siya sa paligid. Ang verse number 31 dyan, tumitingin siya sa nangyari sa isang tao na pinabayaan lang niya ang kanyang
as buhay. At tinitingnan niya, pag ako'y maging ganito, paano na kaya? No? Magpabaya din ako sa aking buhay Kristiyano. Sabi ng Proverbs 24 verse 31, basahin ko lang, no? Just listen with your ears. Look not thou upon the wine, or 24 pala, 24:31, sabi niya dito, and lo, it was, kasi verse number 30, I went by the field of the slothful. So, ang slothful, talagang tamad. Pumunta ako doon sa isang lugar ng tamad, and the vineyard of a man void of understanding. And lo, it was all grown over with thorns. Parang pumasok kayo dito ba? At sabi niya, okay lang sana kung talagang ang tanim ay ganyan, talong. Yan, tinanim namin yan okra, gano'n. Halimbawa, kung ang tinitanim dyan ay parang dayami, at sabi niya pagpasok dito, grabe na may pastor, hinayaan niya mga dayami pumupunta dyan. Hindi naman siya talagang nagbunot ng gan. Ang ibig sabihin doon, parang ako may field. Hindi naman ako may-ari nito, steward ako. So, kung titingin ng tao, okay, may talong pala dito. May ganito, may mga okra. So, ibig sabihin doon, parang ganito ang tao. Nung pumunta siya sa isang bahay, nakita niya ang kapaligiran ng isang tamad na tao, at doon, ang daming mga thorns, ang daming mga damo. At sabi ng verse 31, and lo, it was all grown over the thorn needles and covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. So pinapabayaan. So ang tamad pala, nagpapabaya sa paligid. Then I saw, ito nakita niya sa verse 32, ang meaning pala ng consideration is, merong mga tinitingnan at nakita niya, bakit kaya nangyari iyon? Kanya po, then I consider and receive instruction sa sarili. Kaya mga estudyante, nakita niyo po, at the end of the commencement exercise ng school, okay, let's welcome sa entablado si Mr. So-and-so, first honor. Bakit? Kung ikaw magtingin, paano kaya naging first honor siya? So you receive instruction. Hindi siya nagbabaya sa pag-aaral, hindi siya, Duboy, hindi siya nag-aksaya ng oras. Duboy, diba? Kaya magkaroon ka ng consideration, sana next na school class, meron akong reward. Amen? So that's consideration. Amen? That's consideration. Na you have a serious na nangyari in the past at naka-receive ka ng instruction. Just like a man who is a slothful, na wag kang gagaya nito. No, don't be like that slothful man. Proverbs 24:32, the righteous considered the cause of the poor, but the wicked regarded not to know it. So don't be like a wicked. Bakit kaya ang Kristiyano ay ganyan? So, discover, bakit kaya si sister ganyan? Alam ko na, may struggle pala siya. Di ba? Kaya po? So, we are to hear testimony. Kailangan nating makinig sa mga bawat isa. Huwag lang kayong alis agad. Bakit? Bakit nangailangan ninyong kapatid ng hearing ear? Amen? No? A lending ears, gaya ng sinabi nila kapatid. So, next, number 6, last. I think last meaning na po yan. Para talagang namnamin natin ang word na consider. To deliberate, to turn into the mind, as in the case of a single person, to deliberate or consult. Diba? Alam niyo po, pangalawa ay saan. Ang pangatlo, kanino. Amen? Okay, so doon tayo sa bakit. Bakit tayo mag-consider? No? Why we could consider one another? First, because we need each other. Amen? We need each other. Bakit natin consider ang ating isa't isa natin? Bakit tayo pumunta ng church at tinitingnan ang ating sarili na dinadala natin ang ating sarili doon sa isang gathering place? Bakit mga kapatid? Kasi nangangailangan tayo sa isa't isa. Sabi ng testimony ng ating apostol, Philippians 1:24, nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Alam niyo po, kapatid, sa ating buhay natin, na ating kumbaga dinadala ngayon, hindi tayo nag-iisa lang. Maraming nangangailangan sa atin. Amen? Hindi lang ang pamilya niyo ang nangangailangan sa inyo. Nangangailangan ang ibang mga nanampalataya sa inyo. At ako din, nangailangan sa iyo, kayo nangailangan sa akin. So we need each other. Gaya ng isang kamay, nangailangan ng kanyang paa, ang paa nangailangan ng kanyang bibig, ang bibig nangailangan sa ilong, hindi pwede sila maghiwalay. Bakit? Isa lang po sila, mga kapatid. Amen?
Sabi ng 1 Corinthians 12:21, ang mata hindi makasabi sa isang kamay, ako'y hindi na ngailangan sa iyo kamay. I don't need you anymore. Kaya minsan sa ating hindi naman natin, ang member sa church lang ang pinag-usapan ko hindi natin pinipilit ang mga bisita at hindi natin mapilit din ang mga may sakit at may mga struggle dito sa body or whatever it is. Pero kung ikaw naman ay may lakas na pangangatawan at able to go to church, somebody needs you, mga kapatid. Amen? Somebody needs you in the church. At sabi niya, sino yon? Yung parte ng iyong buhay. Amen? That's part of your life. We are part of each other. And we have to function. Number 2, not only the reason why we consider our brethren and others, kasi nangailangan tayo sa isa. Number 2, because what I do, I affects them. No? Kung anong ginagawa natin, naka-apekto sa kanila. Anong una? We need each other. Pangalawa, kung anong ginawa natin, naka-apekto sa kanila. Anong basahin natin yan? 1 Corinthians 8:9. Let's read, go. But take heed, lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. So, kung ano ang nagawa mo kahapon, ay kung ano mang bagay iyon, pwedeng makaapekto sa kanya. Kung yan ay, sabihin mo, Pastor, mayroon akong liberty to do what I do or what I should do. Yes, but in the boundary of doing the will of God. Ikaw na ay palangit at tagalangit, anak ng Diyos, hindi na ikaw ang nagmayari sa sarili mo. So, ang ating liberty is not to do evil. Amen? Not to do our own will, but to do God's will. Amen? Yun po ang kalooban ng Diyos. Kaya kung ikaw ay lumabas doon sa iyong sa kalooban ng Diyos, don't use that liberty, akala mo, sa iyo na ang buhay mo, kasi maging stumbling block doon sa iba, lalo na sa mga weak. Another verse is 1 Corinthians 8:11 and 12. And through thy knowledge, may idea ka about sa food, na walang problema naman, kakain ako ng balot, or something like that. Wala akong problema, pupunta ako sa isang lugar, at kumain lang ako, hindi naman ako nakita, or something like that. Pero kung may nakakita sa iyo, through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died. But when you sin so against the brethren, and wound their weak conscience, you sin against Christ. So mga kapatid, kung merong ma-offend dahil wala ka sa church, wala tayong magagawa doon. Sasagot ka sa Panginoon. Sabi, may isang araw, hinahanap ka. May kapatid na naghanap sa iyo sa church. Si brother dito, sister ganito. Wala ka. So, ang nangyari doon, ikaw na lang managot sa Panginoon. Bakit wala ka ng time na yon? Kasi na-wound yung conscience niya. Or something happened to him. Na-discourage ako. Siya naman ang tinitingnan ko, pero wala pala siya dito sa church. Nauna pa ako sa kanya. Or something like that. Amen? So, please, be careful. Because kung anong ginagawa natin, let's consider someone, let's have a meditation, let's have a deliberation sa ating buhay, let's have lahat ng meaning i-apply natin because somebody is seeing or looking at us, makaapekto ito. Amen? Baka buhay natin matisod sila. Ang una, nangangailangan tayo sa isa't isa. Number 2, lahat ng ginawa natin, apektado ang iba. No? Another verse, Galatians 5:13, for brethren, you have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. So wag mong hayaan, mga kapatid, na sila ay matisod at wag mong gamitin ang tinatawag na liberty. Akala mo saved ka na. No, you are not anymore of your own. So sabi ng Bible, don't use any liberty of yours para sa flesh. Because what we do affects others. Number 3, mga kapatid, not only we need each other. Number 2, because what we do affects others. Number 3 is why we need to consider. Because one another is a reciprocal ministering. No?
Bakit natin masasabi natin na i-consider natin ang isa't isa? Dahil ang bawat isa sa atin ay reciprocal, hindi tayo one-way traffic lang. Na no entry. No? Ako'y pupunta sa church at baka man lang may tulong ang church sa akin. Okay lang, walang problema yon because our ministering is to help. On the other hand naman, hindi ka ba mag-isip din na may nangangailangan din sa'yo? Kaya hindi one-way traffic. Amen? Just like a student, when you go to school, yes, I want to go to school because I want to learn. Because that's the first way. Ang second way, the teacher also is learning from you. Yun ang two-way traffic, mga kapatid. Just like our Christian life. No? Sabi ng Bible, Romans 16:2, there is a lady, her name is Phoebe. Sumulat si Pablo sa taga-Roma at sabi niya, tanggapin niyo siya. You receive her. Yan po ang preaching ni Pastor Brother Ricky, receive one another. Receive her in the Lord as become it saints. I-consider niyo siya, tanggapin niyo siya. At i-assist niyo siya. You assist her in whatsoever business she hath need of you. Bakit po? Kasi reciprocal. Hindi lang siya nang hiling si Pablo na tulungan niyo siya, i-assist niyo si Phoebe. Kasi, in the other hand, she hath been a succorer of many and of myself also. So, alam niyo po, reciprocal sa English, yon Tagalog is talagang two-way ba na hindi ikaw lang ang tulungan. Ikaw din ay tutulong. Kuha niyo po mo din? Yun ang meaning ng reciprocal. Kaya, let's consider one another because we need each other and what we do affects others and in anothering principle is reciprocal, hindi one way. Okay? So, yun lang po, tatlong bagay lang yon. Bakit natin i-consider ang iba? No? Why we need to consider others? Because we need each other. No? And what we do affects them. Kaya makita niyo po, mga batid, parang nasanay ang ating mata. Minsan, pang Sunday morning lang tayo. Minsan, pang Wednesday lang tayo. Minsan, pang Sunday afternoon lang tayo. Mas maganda sana kung ano ang gathering place natin, gathering time natin, doon natin. Kasi maka-apekto yun sa ating mga anak. Maka-apekto yun sa ating mga anak minsan. Na sabihin natin, hindi pala importante ang church. Wala si Papa doon eh. Wala si Mama doon. Kanya po. Kaya kung kailangan mag-sacrifice, pwede. Si Kristo nga namatay sa krus eh. Wala naman siyang bayad. At hindi mo siya, bayad kayo ako ay namatay. No, hindi. Libre talaga yon. Siya ay nagsakripisyo para sa atin. Just like us, we are also to sacrifice for our brethren. Amen? Kasi pagpunta mo doon, I know somebody will see me and they will be encouraged. Number 2, mga kapatid. Number 1 is the why. Number 2 is the where. Saan ito pwede natin i-apply ang considering one another? In the area, number 1, of love. Sa pagmamahal. Let's look Hebrews 10 verse 24 sa inyong Bible. You could read this with me. Verse 24. 10:24, yun po ang main text natin. Let us consider one another to provoke unto love unto good works. So love always involves considering others. So bakit ka pumunta sa church? At bakit ka meron kayong gathering sa family altar or whatever Bible study? Bakit? There is love. Amen? Mahal po ba niyo ang Panginoon? Amen. Kaya pumunta kayo sa church, mahal niyo ang Panginoon at mahal niyo ang inyong kapatid. Kaya yun po ang application yun dahil sa pagmamahal. If your brethren be grieved, you are no longer walking in love. Because Romans 14:15 says, but if thy brother be grieved with thy meat, kasi itong verse 14 na ito, chapter 14, ang story nito ay patungkol sa pagkain. Ayaw ko ng karne, gusto ko lang gulay. May iba naman, gusto ko gulay or karne, kahit ano-ano. So maraming na-offend dahil gusto nila gulay lang or something like that. Mga batid. So, pwede natin i-apply sa lahat ng manner ng buhay. Kung ang kapatid mo ay talagang medyo wala siyang idea bakit wala ka sa church. Ang nangyari, hindi mo na-explain. Kaya nga may testimony time You could explain something. Mga kapatid, pasensya na talaga yung araw na yun, hindi ako naka-church or something like that. Bakit? Naintindihan mo, hindi ako naging charitable din, hindi ako nakapag-share sa kanya ng verse at sabi, sister, brother, just hold on. The goodness of God is so good. So, you could chat someone na mismo si Sister Banji. You could chat, Sister Banji, we miss you or something like that. Because sabi ng Bible,
kung yung manner mo ay maka-offend, it's not loving, mga kapatid. It's not charitable. Kaya, destroy not your brother. Destroy not your sister sa iyong mga manner for whom Christ died. Because love is the fulfilling of the law. No? Kung ano mang gusto ng Panginoon mangyari sa buhay natin, ang pinaka-hub doon sa mangyari na yun is yung love. How can a wheel without a hub? Walang yantas. Ikaw daw, Brad, may spare parts ka nga, may spare wheel ka nga, wala namang yantas. Paano mo ilagay doon sa gulong? Amen? So, yun yung love na yun. Para gugulong ang buhay Kristiyano, merong yantas. Yun yung pagmamahal. The hub of our relationship is love. Second part of that is a question. Ask yourself, anong i-ask nyo? What can I do to bring out a godly love to my brother and sister? Amen? Kung kayo pong tanungin sa inyong sarili, ako po ba ay talagang napakita po ko ba ang pagmamahal sa aking anak? Nabinigyan ko ng oras, kaya si Antoinette now? That's love. Thank you for your love na talagang you spend time. May time ka to be with us. So that's love, mga kapatid. To spend time with the brethren, to have a fellowship one to another is a love toward our brethren. No? Not only in the area of love, number 2, mga kapatid, same chapter, Hebrews 10:24, let us consider one another to provoke unto love and, may conjunction, to good works. So very basic lang na point lang, gusto ng Panginoon na hindi tayo alis doon. Dito lang tayo sa ating main text. After all, pagkatapos ng message to, ma-memorize nyo na. May memory verse ka na. Amen? Hebrews 10:24. Ano ngayon? Saang area? Sa pagmamahal. Pangalawa, sa kabutihan. Okay, let's read. Good works are part of our lives after we got saved. Anong sabi ng Ephesians 2:10? Ephesians 2:8 and 9 muna. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. After getting saved, mga kapatid, hindi nag-stop ang buhay mo doon. Yes, tagalangit na ako. Hindi na ako maimpyerno. Hindi lang magtapos doon. Amen? Punta ka sa verse 10. Anong sabi ng Bible? For we as His workmanship created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk in them. So meron tayong katungkulan bilang ligtas. Maglalakad tayo sa kabutihan. Yun po ang application na considering one another. Ba't ka pumunta ng church? That's good. Sabi sa expression pa, that's good. That's a good thing. Not only that, that's a godly thing. It's a godly thing, mga kapatid. Bakit? Pagpunta ng church, makapakinig ka ng testimony, makaawit ka sa Panginoon, makaminister ka sa skill mo or ability mo, lahat ng mga bagay na pwede mong magkaroon ka ng ministry into a good work. Titus chapter 3 verse 8. Basahin natin lahat. Okay, ready? Basa. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Wow. Bakit kaya ang tao minsan ay nadi-discourage sa atin? Kasi tayo na minsan ay hindi tayo nagmi-maintain ng good work. Amen? Para ba mapunta ng langit? At dahil lahat ng gagawin natin ay mabuti? No, hindi po. Maintaining good work is the responsibility of the believer. No? Not responsibility of the unbeliever. Kasi kung unbeliever ka, stop doing good muna, believe Christ. Kasi your good, your things na ginawa mo ng kabutihan, ay hindi yan makapunta ng langit ka. Don't trust in your good work. Stop. Have the mindset, akala mo pupunta ka ng langit dahil mabait ka. No, stop that. Repent and change that idea. Believe the gospel. The only way para ikaw maligtas. Then after you believe the gospel, after you believed in God, nung nanampalataya ka na, ang tawag doon, continue doing the good. Amen? Not to be saved, but you are already saved. Kaya kapatid, after ang isang tao maligtas,
kung siya ay gumagawa maintain siya ng good, nag-consider siya sa bawat isa, anong tawag doon? These things are good. Then, profitable. Kagamit-gamit. Bakit? Meron siyang tumitingin at sabi, praise God, nakibless ako sa awit na yon. Praise God, nandito si sister. Praise God, nandito si brother. Amen? So, ganun mga kapatid. That's maintaining good work. For us, for what? Para saan yun, pastor? Para makain tayo nun? Haharap pa sa ating Diyos na banal sa langit at mananagot tayo at sabihin mo, bakit ganito ang nagawa mo? Ang ganda na sana para mapatuloy yung fire. No? Yung fire. Bakit ka wala doon? Hindi tuloy na tuloy ang fire na yon. You are not careful. Yun sabi ng Diyos. Then sometimes, ating buhay, ipagpaliban na lang natin. Saka na, pastor. Oh, no, wag. Pwede ngayon na magbago. Amen? Ngayon na, ngayong araw na to, magbago na tayo. Amen? Hindi papunta ng langit, kundi lahat ng ating mga maling gawa, no, nung after na-save tayo, may mga mali tayong gawa, i-align natin sa Panginoon. Ang will niya ang ating susundin. That's maintaining to good work. Amen? Not to be saved. Ask yourself, tanungin niyo yung sarili niyo po, mga kapatid. Let's go to our question. A question is, by my example, ang ating action, ang ating mga sinasabi, tayo po ba ay nag-consider na ma-provoke sila para gagawa ng mabuti? Natanong niyo ba sa inyong sarili? Kung kayo, sabi ni Paul, 1 Corinthians 11 verse 1, kung kayo si Paul, sabi ng testimony ni Paul, sa sabi ng Bible, be followers of me. Nandiyan na, oh. Yan. Even as I also am of Christ. Ang tawag, ang tanong pala, not ang tawag. Ang tanong, kung kayo ay susundin, saan ang direksyon pag kami ang susunod sa iyo? Amen? Saan kaya? Sa inuman? Sa karnabal? Doon sa may, no? Or something like, hindi tayo mag-church. No? Kasi ganito, ganyan. Mga kapatid, that's the will of God. Na kung ano mang nagawa natin, dapat ang puntarya natin si Kristo dahil may sumusunod sa atin. Amen? Mga magulang, anak nyo ay sumusunod sa inyo. Excited nga yung isang anak dito. Amen? So, continue. Because somebody, a young man also is following you. Amen? Looking at you. Yung mga small kids. Yan, mga young man dito. My sons ay maliit pa, si Jobo at Jaire. Sana mag-ayos tayo sa ating paglakad dahil tumitingin yung aking mga anak sa inyo din. No? Bakit? Hindi natin maiwasan yan na God will use our life na magiging blessing sa iba. Just like Paul, sabi niya, sunod lang kayo sa akin. Doktrina na tinuturo ko, kaligtasan sa biyaya. Manner ng buhay ko, biyaya din. Until the end of his life. Number 3, mga not only sa area ng love, not only sa area ng good work. Number 3, in the area of assembling together. Very, very specific. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. We are not considering each other if we never see each other. So nakakalangkot man, minsan may struggle tayo, nakuha tayo sa ating sarili, we are caught. No? Nahuli tayo sa sarili, sariling excuses, sariling mga anything na mga gusto nating i-reason out, bakit ayaw natin mag-church. Mga kapatid, sabi ng Bible, not forsaking. Amen? So hindi natin mabali yan. Hindi natin baliktarin yan at i-justify yan. Pastor, ito kasi ang ginawa ko. Pastor, marami kasi akong mga alalahanin. Sabi nga ng Bible, not forsaking. At sabi ng Bible, as the manner of some is. So, hindi natin dapat gayahin yung manner ng iba na nagpo-forsake ng assembly kasi hindi po yun considering one another. No? Sabi ng Bible, being together in the assembly is a good way to be reminded of each other. Bakit? Nung makita mo yung kapatid sa church, ma-remind mo, yung apo mo pala. Yung kumusta si ganito? Yung order ko pala, babayaran ko. O, di ba? Kung hindi mo makita, hindi ka makabayad ng utang. Parang ako'y pumunta doon sa may kalsada, may utang pala ako doon. Kung hindi ko siya nakita,
Maalala mo ba ang utang kung hindi mo nakita siya? Kasi ang tao talaga umiiwas sa utang. Di ba? Ganon ang tao. Kaya kung nakita mo siya, ay may responsibilidad pa ako. So that's life, mga kapatid. Amen? In the area of love, in the area of good work, and in the area of assembling ourselves together. Okay? Next to that, additional sa assembling, why we assemble? Bakit tayo mag-church? Pastor, sa panahon ng pandemic, sa panahon ng pandemic, ay nauso ang online, nauso ang Zoom, nauso ang mga anything, mga kapatid. Pero hindi pwede ipagpalit ang online sa physical gathering. Bakit? In this kind of principle, nakita niyo po, letter A, we worship God in the assembly. Look at 1 Chronicles 29 verse 20. Basahin natin lahat. Ready, go. And David said to all the congregation, stop for a while. A congregation is assembly of people. No? Yes, of course, Pastor. Wala pang PLDT dati. Panahon pa ni David yan eh. No? Pero hindi mo mababali ang Panginoon. Bakit? Tingnan niyo po. Now, bless the Lord your God, and all the congregation bless the Lord, God of their fathers, and bow down their heads and worship the Lord. Alam niyo po, ang kaibahan ng online, hindi mo magawa ito. Let's all bow down and pray. Let's all stand and sing. Wala. Bakit? Alam mo ba, hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo sa bahay habang nakikinig ka. Ako ngayon nakikinig kay Pastor Anton, ako'y nagkuhan, nanghugas ng plato. O imagine mo yon. Nakikinig, naglalaba Sister Mercy. Takot nang magmamap. Hindi na ito magagawa yung focus in worshiping the Lord. Amen? Bakit? Wala sa assembly tayo. Hindi pwede, hindi kaya sa online ito. Amen? Let's bow our heads and close our eyes. Together we sing. Marinig natin yung boses ni Sister. Marinig natin yung boses mo. Together tayo lahat. Hindi mo kaya ito sa Zoom. Bakit? Pasabay-sabay mo sa Zoom? Allah! Imagine mo, lahat ng Zoom naka-unmute ba? Ang iingay, ganon. Hindi mo ma-harmony yun sa Zoom. Bakit? May iba, hina ang internet. May iba, alam niyo yung ganon? The online cannot do this, mga kapatid. Amen? Only the church gathering can do this, mga kapatid. Worshipping a real God, a real people na kasama mo. You know? With the real people. You know? Sabi ng next verse to that, 1 Corinthians 14:26, in worshiping to our God, how is it then, brethren, when you come together? When you come together. Oh yes, Pastor, pwede naman tayo mag-come together sa Zoom or sa Facebook Live. No, you cannot do this. Everyone of you had a psalm. Kaya mo ba? Sabi mo Facebook, pwede ako kumanta? Sabihin, ako ang magurga, sige, kanta ka lang dyan. Diba? Hindi mo kaya ito, amen? Every one of you had a psalm. O, sinong